So hello no, ngayon pag-usapan ito tungkol sa temptation, no? Ang temptation kasi, ito yung kagamitan ng kaaway. Ito yung espada niya at pana na ginagamit niya upang tayo ay atakihin. Itong mga bagay na itong mga temptation na ginagamit niya, ito yung mga bagay na humihila sa atin upang gawin natin ang isang bagay na masama. Isang bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Isang bagay na siyang dahilan kung bakit tayo ay mapapalayo sa Diyos. Tayo ay magkasala sa Kanya. Ang temptation kasi, pag hinahayaan mo itong makapasok sa iyong sarili, para itong isang bomba. Para ito isang bomba na wawasak sa iyo. May mawawala sa iyo pag hinayaan mo ito makapasok sa iyo at wawasakin ang buhay mo. Mawawasak ang pamilya mo, relationship between you and your family, asawa, anak, or sino pa man, friends, and God especially. Kung itong mga temptation na ito, lalabanan natin at maipanalo natin ang mga binabato sa atin ng ating kaaway sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga kagamitan niya na binabato sa atin. At lalabanan natin at maipanalo natin, walang mawawala sa atin. Instead, maipanalo natin ang isang laban. Ito ang laban espiritual. Lahat ng tao nakaka-experience ng ganitong klaseng or ganitong mga temptation, especially lust, no, na-encounter ng bawat tao. Ang lust kasi, isa itong desire ng ating katawan. Ginagamit ito ni Satanas upang ikaw ay wasakin. Kung lalabanan natin ito, walang mawawala sa atin. Pagkos may kapayapaan ang isip natin na mamuhay sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Ngunit, kung ito ay tatalo sa atin at hinahayaan natin na makapasok sa atin at magpatalo tayo, malaki ang mawawala sa atin at mawawasak ang buhay natin. Mawawasak ang sarili natin, ang relationship natin between us and God. Yung tiwala, pananampalataya at pananalig, yun yung mawawala sa atin. Mawawasak yung buhay natin. Discouragement ang mangyayari at ma-encounter natin sa ating buhay dahil nga tinatalo tayo ng ating kaaway sa pamamagitan ng kanyang mga binabato, lust, temptation. Paano ba natin lalabanan ang ganitong bagay? Mayroon ba tayong kagamitan o kasangkapan na gagamitin sa pagpatay sa mga ganitong klaseng pinapana sa atin ng diablo, ng kaaway, ng demonyo ni Satanas? Mababasa natin doon sa Epeso. Yung put the whole armor of God. Yung word of God, yung espada, yung salita ng Panginoon, yung sapatos, yung pananampalataya mo or pananalig is yung shield mo, yung breastplate mo, yung mga ganon. Yung helmet, yung ganon. Isuot natin yun. Kung yung mga bagay na yun, isuot natin, mahigpit ang ating pagsuot nun, kaya nating labanan kung ano man ang binabato sa atin ng ating kaaway. Alam ko hindi madali harapin ang ganitong klaseng mga bagay, ang lustful desire. Kasi nga lahat ng tao nakaka-encounter nito. Maraming mga tao na natutumba at natatalo. Maraming ding mga tao na tinatalo ang mga binabato ng kaaway. Napapatay ang mga pinapana ng kaaway. Natatalo rin sila. May pagkakataon din no, na yung iba hirap na hirap. Kasi nga ang ganitong klaseng kagamitan or binabato ng kaaway ay hindi talaga madali. Pero magagawa natin to sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon at isuot natin ang whole armor of God na sinasabi doon ni Apostol Pablo sa sulat na Epeso. Yun, no? So,
pagsikapan natin. So, yan ang isang temptation no na binabato sa atin. Yung pangalawa naman is about sa problem, financial problem, no, temptation about money, no. So ito, isa rin ito sa mga na-encounter ng bawat isa sa atin, financial problem, especially sa mga Kristiyano sumusunod sa Panginoon, kasi nga ang mga taong nakakakilala sa Panginoon o sumusunod sa Panginoon, makaka-encounter talaga sa mga ganitong klaseng mga problema, no, financial problem, no. Kasi nga itong mga bagay na ito is yung mga temptation na yan or mga pagsubok, itong mga bagay nito ay sumusukat lang talaga ito sa ating pananampalataya doon sa ating Panginoon. Kasi nga sinabi doon sa kasulatan, di ba, no, na may hinihanda ang Panginoon, the crown of life, para doon sa mga tao no na nagtatagumpay sa kanilang sarili, nagtagumpay sa laban, natagumpayan nila ang buhay dito sa mundong ito sa gitna ng maraming pagsubok na kanilang dinaranas, no? At matatamo nila ang mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo at ng Diyos, mga pangako niya para doon sa mga taong sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban. Matatanggap nila ang crown of life or ang putong ng buhay. Yun yung matatanggap ng bawat tao, at ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Dito sa mundong ito, may encounter lahat ng mga problema, temptation, financial problem, or ano pa mang mga problema. Ma-encounter natin yan. Ngunit, kung patuloy tayong mananalig at mananampalataya sa Kanya hanggang dulo at mapagtagumpayan natin ang buhay na ito tulad ng napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo, at magtagumpay rin tayo gaya na ang Panginoong Hesukristo ay nandoon sa Ama, at tayo rin naman ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na si Hesukristo, no. So pagsikapan natin, no, itong mga desire ng katawan, pilitin natin o pagsikapan nating patayin ang desire ng katawan. Kasi nga, pag hindi mo pinapatay ang desire ng iyong katawan, ikaw ang papatayin nito. Pag yung apoy ng desire ng lustful desire, pag hindi mo pinapatay ang apoy na yan, ikaw ang masusunog. So nga, kailangan, bago pa ito magiging apoy, nagsimula pa lang ito, pagsikapan natin ito, na hindi na ito lalaki pa, na siyang dahilan upang tayo ay masusunog at lalamunin ng apoy ng kasalanan. No, so pilitin natin na mapigilan ito. No, maraming mga tao no na laging nagsasabi no na faith, ganun, maniwala kayo na ganito, ganyan. Totoo yan. Pero kung hindi mo naman pinapatay yung mga desire or lustful desire ng iyong katawan, yung mga faith mo, pananampalataya mo, mawawala yun. Kaya nga sinasabi ko paghahayaan mo na yung temptation na pumasok sa iyo, may mawawala sa iyo. Yung pananampalataya mo, pananalig mo, yung faith, sinasabi natin, mawawala yun sa iyo. At masisira ang buhay mo, yung relationship mo at ng Diyos. Yun ang mawawala sa iyo at masisira. Kaya pagsikapan natin na higpitan ang pananampalataya natin. Kung tayo ay tinitempt ni Satanas, huwag nating pagbigyan na magawa ng ating katawan ang isang bagay na siyang dahilan upang tayo ay malayo sa Panginoon. Isang bagay na siyang dahilan upang tayo ay magkasala sa Diyos. Pilitin nating labanan ang ibinabato sa atin ng dyablo. Interceptor, kumbaga, sa mga modern ngayon. Yung pinapana tayo ng kaaway, kailangan mayroon tayong interceptor upang hindi ito wawasak sa bahay ng Diyos, which is our self, atong katawan natin. Kasi tayo po ay templo ng Panginoon. Kung hahayaan natin na yung kaaway asyang wawasak sa sarili natin sa pamamagitan ng kasalanan na ibinabato sa atin, at hinahayaan natin itong mawasak,
wawasakin din tayo ng Panginoon ayon doon sa kasulatan. You are the temple of God. No, kung sinong taong wawasak sa templo ng Diyos ay lalaglagin ng Panginoon. So, hindi natin hahayaan na ang isang bagay no, na siyang dahilan upang mawasak ang templo ng Panginoon, which is our body. No, so, lagi nating tatandaan. No? So, hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you, brother.